Okay, so dito muna ako sa for clarification lang. Ititest natin ngayon kung open-minded ka ba o sirado isip ha. Kasi sa mga SDA kasi, tinitraining kaming maging sirado ang isip. Yeah, gusto ko subukin ngayon kung open-minded ka ba o sirado isip. Babasahin ko na itong sinabi dito ni Trent Sherry. Sabi ni Trent Sherry, tama ba na dahil nabasa ang salitang tao sa Mark 2:27 at ito'y tinatawag sa Greek na anthropos or anthropon, lahat ng tao sa buong mundo na kaagad ang tinutukoy? Mali. Mali. Yan po ay fallacy na tinatawag nating haste generalization. Nag-conclude ka sa maliit lamang na information. Halimbawa, meron akong nabasa sa isang dyaryo na may tao, anthropos, na namaril. Ibig bang sabihin, lahat ng tao sa buong mundo sinapian ng demonyo kasi nabasa ang salitang anthropos? Malaking hindi. Tama. Sa newspaper, kung sakali may sinabi, may isang tao binaril. Yung tao doon, anthropos din yun. Ha? At yung anthropos sa Greek, mankind. Ibig sabihin ba, yung buong mankind na pinagbabaril? Tama si ano? Sino to? Si Trent Sherry. Sabi niya, halimbawa, sa Biblia, meron tayong mababasa na anthropos, sinapian ng demonyo, o tao, sinapian ng demonyo, anthropos yan. Ibig bang sabihin lahat ng tao sa buong mundo sinapian ng demonyo? Kasi nabasa ang salitang tao o anthropos? Malaking hindi. Ang teksto ay tama na ang Sabat ay ginawa para tao kasi yung mga Israelita ay mga tao yun. Hindi naman sila mga hayop. Okay. Test natin yung sinasabi mong anthropos ngayon dito, ano? Sa Mark 2:27, anong unawa mo sa not man for the Sabbath? Anong unawa mo dyan, kapatid? Not okay, man sir. For the Sabbath. Sige, anong unawa mo dyan? Ang akin pong masasabi dyan, sir, ay naunawaan ko po yan na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa Sabat. Yun nga, ano ibig sabihin ng hindi ginawa ang tao para sa Sabat? Ano ibig sabihin nun? Ito po. Kasi po, sabi ko po na hindi ginawa ang tao para sa Sabat. Dahil po, sabi dyan sa first line na ginawa ang Sabat para sa tao. Ano naman po yan, sir? Naintindihan po yan na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao. Ano nga ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Hindi ginawa ang tao para sa Sabat. Ano ibig sabihin nun? Ang purpose doon, sir, ay, ang ibig sabihin dyan ay opposite po sa first line. Na ang Sabat, intended talaga siya para sa tao. Hindi ang tao. Ibig sabihin, sir, ito. Ibig sabihin... Bigyan kita sample para maunawaan mo ano. Ang headset ginawa para gamitin ng tao. Ano? Ang headset ginawa para gamitin ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa headset. Tama? Ano ibig sabihin ng hindi ginawa ang tao para sa headset? So, sa iyo po yan, sir. Ito po ang sagot ko, sir. Ginagamit ko logic. Mag-logic tayo kasi mahilig ka sa logic, sentido, contextual. Gagamitin ko yan kasi ang sentido, ang talagang nag-aaral ng sentido, contextual, hindi naghanap ng letra por letra yan. Minsan, nabunggo si Eli Soriano, sabi niya, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra por letra mo babasa mo. At dahil nag-aaral ka ng sentido kontekstual, yan ang papatulan ko ngayon. Ano sir, ang ibig sabihin sir, ng hindi ginawa po ang tao para sa Sabat? Excuse me po. I-correct ko lang po pala yung sir, yung sabi mo nasabi ko na ay nag-aral ako ng sentido kontekstual. Ako po ay nag-aral po ako ng Bible contextualization, pero hindi ko po sinasabi, sir, na ako po ay ito po ang patutunayan ko po ngayong hapon. Sinasabi ko po yan dahil meron pong mga pag-aaral ng
context sa Bible na ayon lang po sa kanilang sariling unawa. Yun na nga. Halimbawa, Tinatanong kita bro, dahil nag-aaral ka ng Bible contextualization, ano ang ibig sabihin ng not ang tao hindi ginawa para sa Sabat? Ano ibig sabihin nun? ito po ang akin sir, i-share ko po kung ano po ang akin na nakikita diyan. So, para sa akin ang tao hindi po ginawa para Sabat. So, meaning hindi po sa pilitan ang taong ginawa intended for the Sabat. Bakit? Kasi marami po mga tao na hindi po sumang-ayon at mayroon po mga tao na nagsasamba po na hindi po ang ikapitong araw. Yan po ang sinasabi ng Bible na ang Sabat ay intended para sa tao. Hindi sa pilitan na ang tao ay talagang ginawa para lang sumamba sa Sabat. Next. So meron po tayong freedom of choice. Pero ang tao para sa Sabat, hindi ang Sabat tao para sa tao. Okay. May bunggo ka doon, ano? Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan? Sir? Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan? Yan. So, ang aking sagot dyan, sir, is hindi po ako sasabi, wala po akong sinasabi kanina na meron po akong binabanggit na Bible scholar. Binasa ko po ang Biblia, sir, at nabasa ko po doon na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao ginawa. Wala po akong binanggit, sir, na meron po ako ganito po mga scholars. Ako po, sir, bilang isang Seventh-day Adventist po, sir, more on Bible and Bible alone po kami talaga, sir. Yun. Ito, dito nyo makikita ang pinagkaiba ng Bible alone sa hindi Bible alone. Marami kasi mga SD, mga nanonood ngayon, marami kasi mga SD kasi pilit kaming ginagawang Bible alone. Dito nyo makikita ang pinagkaiba ng Bible alone sa hindi Bible alone. Okay. Eto, gagamit ako ng Biblia, no? Sa Biblia to, easy to read version. Mark 2:27. The Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Tama ba to? Basahin nyo po, sir, sa Greek. Ba't mo kulilik ko sa Greek? Eto, kaya ko nga tinatanong kita sa sentido kasi ang author ng easy to read version ay isang Bible scholar. Dahil sa Greek, mahirap unawain yung Greek, yung King James Version, masyadong malalim, kaya hindi mo nga kaya ipaliwanag kung bakit not man for the Sabbath. Hindi mo kaya ipaliwanag yon kasi nahihirapan ka doon. Kaya gumagamit ako ng version na Bible scholar ang gumawa para maunawaan natin ano ibig sabihin ng not man for the Sabbath. Ngayon, ang sabi ng Bible scholar, ang ibig sabihin ng not man for the Sabbath, people were not made to be ruled by the Sabbath. Ayan na, ang tao hindi ginawa para mapasailalim sa Sabat. Gaya ng sinampol ko, ang headset hindi ginawa para sa tao. Ang tao hindi ginawa para sa headset. Ang headset ginawa para gamitin ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa headset. Bakit? Ang tao ang mamimili kung anong headset ang gagamitin ko. Kung gusto mo yang sayo na isisiksik mo dyan sa tenga mo, bahala ka. Kung gusto ko yung ganito, bahala ko. Walang problema. Kasi hindi naman tayo ginawa para sa headset eh. Tayo ang mamimili kung anong headset ang susuotin natin. The same as that. People were not made to be ruled by the Sabbath. Bakit ang mga SDA ruled by the Sabbath? Pakisagot. Okay, so thank you so much, no? Sir, ang mga SDA, hindi po kami ruled by the Sabbath. Hindi. Kami po ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos, kasama po ang Sabat. Sabi mo, ngayon po, tanungin ko po kayo, sir, bakit po hindi kayo sumusunod sa 10 utos? Dahil hindi naman, 10 utos, Sabat ang topic natin ngayon. Huwag mong idama yung 9 na utos. Sir, meron pong Sabat sa 10 utos. Bakit po hindi? Yes, merong Sabat sa 10 utos at based on my observation, since I was in SDA, hindi namin kayang tindigan ang 7th day Sabat na hindi namin idadamay ang 9 na utos. Tama ba ako? Hindi mo kayang tindigan ang Sabat, hindi mo idadamay ang 9 na utos? Sir, kasama po ang Hindi. Sabat sa 10 utos. Ang tanong ko po, sir. Yes, tama. Wait lang. Utos Diyos.
tama na ang Sabat, ang 7th-day Sabat ay kabilang 10 utos. Tama nga yun. Tama yun. Pero, gaya na sinabi ko, bakit hindi kayang tindigan ng SDA ang 7th-day Sabat without using the other commandments? Bakit? Kasi ang Sabat ay kasama, sir, sa 10 utos. O ngayon, Hindi po pwede tuwanan natin ang siyam at ang isa lang. Hindi. Kailangan specific ang ating topic, Sabat. Huwag mo idadamay Yes po. yung hindi Sabat. Oh, yung idadamay yung hindi Yes. Sabat. Ngayon, bakit hindi kami under sa Sabat? Yun ang dapat itanong mo kasi yun ang topic natin. Bakit hindi kami susunod sa Sabat? Binasa mo kanina yung Exodo 20, versikulo 8. Bakit hindi mo binasa yung verse 2? Kasi po, ang pinatutunayan ko po ang Sabat. Mayroon bang Sabat sa verse 2, sir? Yun. Okay, yan. Tinatan nyo. Kasi Obserbahan ninyo kung nasa sentido pa ba ito magsalita. Sir Jando, Hulihin ito po. Ano? Kayo na po, sir. Kayo na po ang nagsabi kanina na gusto nyo Sabat. Yan nga. So, if pinabasa nyo sa akin yung verse 2, so ano po ba ang gusto nyong malaman doon sa verse 2? Okay. Palitan ko na lang yung tanong. Saan sa Biblia natin mababasa iniutos ang pangingili ng Sabat? Saang talata? Sa Exodus chapter 20 verse 8. Okay, sa chapter 20 verse 8. Ngayon, 20 verse 8. Sa verse 2, sinong kausap sa verses 8 to 11? Basahin po natin, sir. Kung sino. Sige. Basahin natin ang verse 2. Hindi na siya makasagot ng diretso. Okay, basahin natin sa Exodo chapter 20 verse 2. Ang sabi ay ganito. Yan. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tanong, sinong kausap sa 8? Mga tao po. Sinong tao? Mga tao po. Sinong tao nga? Marami po sila, sir. Sinong ang tao? Sinong ang tao? Hindi ko po alam, sir. Kasi Hindi mo alam. Binasa. Ulitin ko ha. Binasa ko na eh. Ulitin ko pa ulit. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Tanong, sinong tao kausap? Marami po sila, sir. Sinong Pero sila? kung gusto mo, yan ang sinasabihan ng Diyos, mga Israelita dyan po ang sinasabihan. Yan ang gusto ko. Straight. Huwag mo kong likuin sa tao. Huwag mo kong likuin sa tao. Specific, Ayun, sir, sentido ka. Ngayon, dahil inaamin mo na ngayon na ang Sabat inutos pala sa Israelitas, kapag sinabi ko ang Sabat ay inutos sa mga Israelitas, tama ba ako o mali? Tama po kayo. Yun. Yun ang gusto ko. Ngayon, tanong, dong inutos ng Diyos sa mga Israelita ang Sabat, kasama ba ang Pilipino doon? Ang Sabat kasi, sir, kasama na lahat yon. Kasi Hindi. sabi sa Mark Sagot. 27, ang Sabat ay ginawa para sa Yun. tao. Hindi Okay. ang tao ginawa para sa Sabat. Balikan kita sa Marcos 2. Pwede sa Marcos 2. Balikan kita, ha? Mamaya na. Sabi mo, lahat ng tao kasama. Tanong, meron bang Pilipinong naalipin sa Ehipto? Kasi ang sabi sa verse 2, ang tinutusan ng mangilin ng Sabat, yung inilabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Tanong, ang mga Pilipino ba naalipin sa Ehipto? Sir, sa Marcos 2:27, ang gusto mong itanong sa akin, Sige, Marcos 2:27. Ayaw mo sagutin to ha. Babalikan kita dito ngayon. Sa Marcos 2:27, atras tayo sa verse 24. excuse me po, sir. Ano? Ano? Ito po kasi, gusto niyo po magtanong sa akin, sabi mo, puntahan mo ako sa Marcos 2:27. Oh. Bakit bumalik kayo doon sa Egypt? Doon po kayo magtanong. Gusto sa akin, sir, sa Sige. Marcos 2:27, kayo na magtanong dyan. Sino ang kausap ni Kristo sa Marcos 2? Sino? Mga tao po. Sinong tao? Sir, gusto ko pong malaman ninyo na ang magkausap ni Kristo ay mga tao. Sinong At tao? ako po ay nakasama po ako sa
sinasabihan sa Marcos 2:24. Sige, kasama ka raw. Sige, basahin natin. Tingnan ninyo, kasama raw siya. Marcos 2:24. Ang sabi dito, at sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? Tanong, sang-ayon ka ba na ayon sa 24 mga Pariseo ang kausap ni Kristo? Nandun po sa talata, sir. Mga Pariseo, ngayon, ikaw, kasali ka, Pariseo ka ba? Kasali po ako dahil tao po ako, sir. Yes, Sabi sa so Pariseo ka. Tao po ako, sir. Hindi, Pariseo Sabi ka ba? Hindi. Ikaw talaga, dishonest ka pag tinatanong ka ng no? Ito, sabi dito sa Marcos 2:24 verses 24 to 27 to 28, ang kausap dyan, ayon sa sentido. Kasi nag-aaral ka ng Bible contextuality, di ba? Ayon sa contextual ng Marcos 2:24 to 27, tinatanggap mo bang ang kausap ni Kristo ay mga Pariseo? Oo o hindi? Marami po, sir. Hindi lang po mga Pariseo na tagapakinig doon. Marami po mga taong andun po. Sige, babasahin ko yung 24 ha. Balikan natin yung ano. Basahan mo po ako ng talata, sir, na mga Pariseo lang po ang nandoon. Ito babasahin natin. At sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? At sinabi niya sa kanila, kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y mangailangan at magutom, siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Tanong, sino tong kanila ang tinutukoy rito? Yung kausap ni Kristo po. Sino yon? Sa panahon ni Kristo po, yung mga Pariseo po. Ayun! Kasali ka doon. Kasali ka sa mga Pariseo. Kasali po ako sa pinabanggit na tao. Hindi. Sinong kausap? Umamin ka. Maraming nanonood sa'yo ngayon. Ang kausap ni Kristo ba lahat ng tao o mga Pariseo? Sa panahon ni Kristo, mga Pariseo po. Yun. Pero ako po, niwala. Tanong, nasa panahon ka ba ni Kristo? Nasa panahon ka ni Kristo na sabihin niya yan? Wala. Sir, madali na yung sagutin. Wala. Oh, yun, wala. Ba't mo sinasabing kasali ka? Ngayon, okay. Tanong, okay, sige. Sinong Bible scholar ang sumusuporta ng kausapin ni Kristo ang Pariseo? Ang kausap niya, hindi lang pala Pariseo, kundi lahat ng tao sa mundo, gaya ng Amerikano, Inche, Kapon. Saan mo Bible scholar nabasa yan? Sir, kagaya na po na sinasabi ko sa inyo, binasa ko po ang Biblia, wala po akong binanggit na Bible scholar. Ayun. At based on private interpretation. Okay. Di na ako mapipilit kasi... Base po talata po. Sabi sa talata, tao. Hindi po base sa talata nga. Ang kanila, sinong kanila na sinabihan ni Kristo na ang Sabat ay ginawa sa tao? Sinong kanila yan? Sinagot ko na po yan, sir. Pariseo. Anong sagot ko? Pariseo. Sa panahon ni Kristo, mga Pariseo po ang nandun. Pariseo. Tanong, ang Pariseo, Israelita o dili? Ang Pariseo, Israelita o hindi? Mga Israelita sila, sir. Mga Hudyo sila. Ayun. Kasama na po lahat. Ngayon, at dahil Israelita naman, saan mo nabasa na ang Sabat ay inutos? Inutos ha? Inutos sa ibang bansa, kasama Pilipinas. Saan mo nabasa? Gibigyan mo ko isang talata. Ito po, ang sagot ko po. Sabi po sa Ten Commandments na remember the Sabbath day. Wala pong sinabi dyan na sa Amerika, wala pong sinabi dyan na sa ibang bansa. Ayun. Yan po ay para sa lahat. Based sa konteksto. Sir, bilang isang Seventh-day Adventist, ako po ay naniniwala sa paniniwala ng Seventh-day Adventist na ang Sabat ay isang moral law at kasama po dyan ang ikasyam na utos. Pati na ang Sabat, pang-sampo. Kung mabasa ko sa Biblia na ang Sabat ay ibinigay lamang sa mga Israelita, tatanggapin mong wala kang alam sa Biblia. Basahin niyo po. Okay, babasahin ko ha. Ezekiel tayo. Gusto nyo Ezekiel 20:12 at Ezekiel 20:20.
Pabasahin ko sa Ezekiel 29. Yan. Ezekiel tayo. Tingnan natin kung hindi ba ito yung mahirap sa sa SDM mga kapuntos. Kahit andyan na ang konteksto, kinukuhit na sila ng konteksto, nagpapabingi-bingihan pa rin. Ito. Sir. 29. Ito. Sabi dito, ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa. Ito may comparison to. Bansa sa ibang bansa at saka sa Israel. Sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Tuloy. Kaya pinalaya ko sila. Sinong sila? Israelita. Sa Ehipto at dinala sa ilang. At dooy ibinigay ko sa kanila. Huwag mong dagdagan, huwag mong sabihin pati sa ibang bansa. Binigay ko sa kanila ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat. Sino yung inutusan? Tatanong po kayo, sir? Sino yung inutusan dito? Ayon ito sa konteksto. Kung talagang nag-aaral ka ng biblical context, ayon sa konteksto, sino ang binigyan dito ng Sabat? Yung Israelitang inilabas sa Ehipto o pati yung nasa ibang bansa? Sa panahon po dyan, sir, ang sinasabihan po dyan ay yung mga taga-Israel. Ayun, mga Israel. Bakit hindi inutos ng Diyos dito sa ibang bansa ang pagingili ng 7th-day Sabbath? Hindi po binanggit sa unang mga verses na binasa mo na yan ay Sabbath para hindi binigay sa ibang bansa. Ayan ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga. Basahin natin sa ang dating Biblia, baka hindi mo naintindihan yung araw ng pamamahinga. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat. Sabat yan Wag mo sabihin walang Sabat dyan. Ngayon, tanong, bakit ayon sa talata, ang binigyan ng Sabat yung inilabas lamang sa Ehipto, hindi dinamay ng ibang bansa? Okay, so, thank you. So, ito po, kasi sila lang po ang nandoon. Sila lang po ang binigyan. Wala po, sir, hindi po, ang nag-agresan dira, sir, is ang mga tao po na kung saan yung mga tao nandun, ang mga Israelites. So, kung sasabihin mo, bakit na hindi po ito sinabihan na para sa ibang bansa, punta po tayo, sir, sa Ten Commandments. Kung meron po bang sinasabihan na para lang sa mga Israelita. Balikan naman natin ang Ten Commandments, Exodus chapter 20 verse 2. Tanggap mo ba na ang kausap dyan ay yung mga inilabas sa Ehipto? Tanggap mo? Yes naman po. Sino yon? Israelita o hindi? Yes naman po. Israelita may ibang bansa bang inilabas sa Ehipto maliban sa Israel? Hello po? May ibang bansa ba na inilabas sa Ehipto maliban sa Israel? Sabi sa Biblia, Israelita po ang inilabas sa Egypt. Sangayon ka ba na ang inilabas sa Egypt, yun ang inutusang mangilin ng Sabat? Sir? Sangayon ka ba na ang inilabas sa Ehipto, sila ang inutusang mangilin ng Sabat? Yes po. Ngayon, dahil sila inutusan mangilin ng Sabat, nasaan yung sa ibang bansa, dinamay mo? Sir, meron po akong binasa sa inyo. At maliwanag malayo yun. Sige nga, bigyan mo ako. Bible scholar na nagsasabing ang ibig sabihin ng Marcos 2:27, pati mga Kano, pati Hapon, pati Insek, pati Pilipino, inutusang mangilin ng Sabat. Sige, saan mo? Yung 2:27, hindi yun utos Hindi yun utos. Yun utos. Ginawa pa sa tao. Tama, kasi tao naman mga Israelite talaga. Deuteronomy 5:15. Ito nyo makikita. Ayan, Sabi sa Deuteronomy 5:15, iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang inutusan, specifically, biblically, ang inutusan ng inilabas sa Ehipto. Yun ang mga Israelita.
idadami mong ibang Pilipino. Ang gagamit mo sa aking katwiran, yung Marcos 2:27. Kaya bigyan kita ng follow-up dyan. Sinong Bible scholar ang nagsasabi na ang Marcos 2:27 pati ibang bansa inutosang mangilin ng Sabat? Sino? Ang binanggit po dyan, sir, ang sinabi po dyan sa Marcos 2:27 para sa tao. Ako po palusot yan, bro. Bro, hindi yan tanong ko sa iyo. Yung alam ko yung katwiran nyo diyan dahil sa Badista rin ako dati. Ginagawa nyo yung terminong tao para ang tao maloko. Katoliko din po ako dati, sir. Ay, Katoliko ka. Kung Katoliko ka, sino founder ng Katoliko? Marami po. Sino? Marami ba? Sabi mo marami. Sino? Bigyan ka na kahit isa. Kahit isa. At asan ang ebidensya mo? Ito na yung makikita, ha? Umalis ako sa SDA. Alam ko yung kanilang mga sagot. Alam ko, nauunawaan ko SDA, umalis ako. Siya, sabi niya, galing sa Katoliko. Tingnan natin ngayon kung nauunawaan ba niya ang Katoliko nang siya umalis. At dahil ako, kaya ko ipagmalaking SDA ako dati. Kasi nauunawaan ko ang SDA. Alam ko yung kanilang katwiran. Alam ko yung kanilang mga sagot. Ikaw, dahil Katoliko ka, inatwiran mo sa akin, ako din, dahil akong Katoliko. Sige nga, sino ang founder ng Catholic? Sino? Ayon po sa record na sinasabi dito, ang founder po ninyo ay ito po. Ay? Sino? Siguraduhin mo, ha, kay Coco. Tatanungin kita diyan. Kung talagang Katoliko ka, baka the history of the Catholic Church is the formation, events, and transformation of Catholic Church through time. The tradition of the Catholic Church claims the Catholic Church began with Christ Jesus and his teachings. The Catholic tradition considers that the Catholic Church is the continuation of the early Christian community established by the disciples of Jesus. Tanong ko po dito. Meron po akong tanong. Kay Jesus pala galing. Sabi mo marami. Sir, inyo po ito. Matatawag po natin itong bias, sir. Hindi amin yan. Sino yung primator niyan? Sa history po ito ng Catholic Church, sir. Sino yung primator? Sabi mo sa amin yan. Sino yung primator niyan? Sir, hello. Sino yung imprimatur niyan, bro? Sabi mo kasi sa Catholic yan eh. Sige, bigyan mo ko sino yung imprimatur niyan. Sir, ayon po dito sa history sa Catholic Church, ayon lang po sa tradisyon. Sino nga imprimatur niyan, bro? Hindi ko po authority ang magpaliwanag kung sino po. Aaminin mong ang binabasa mo ay hindi librong Katoliko. Ito po ay na masasabi dito, sir, na the Catholic Church. Hindi. Ang binabasa mo ba libro Katoliko o hindi? Ang binasa ko po ay Wikipedia po. Ayun. Wikipedia. Di pala librong Katoliko. So, hindi amin yan. Huwag mo ibintang sa amin yan. Talaga. So, ano po ang, sir? Okay, sige. Ito po ang tanong ko. Ano po ang supporting text niyo dito na sinasabi o the tradition lang ng Katoliko, claims the Catholic Church according to the tradition. The tradition of the Catholic Church claims the Catholic Church began with Jesus Christ, not from the Scripture. According to the Ano yan? Pakibasa nga ulit. The tradition of Catholic Church claims the Catholic Church began with Jesus Christ. According to this, the Wikipedia po nagsasabi po, ang tradisyon ng simbahang Katoliko nag-claim sila that the Catholic Church began with Jesus Christ, not the Scripture, not the Bible. May nilagay dyan na not the Bible? No. Sinabi ko po, sir, na wala po dito na merong supporting text sa Bible. Okay, buti na lang inamin mo na wala palang term not in the Bible. Okay, ito. Sabi kasi dito, ito, 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 King James Version. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother
that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. Yon. So, ang mga apostol pala nagtuturo ng tradisyon. Ang tawag namin dyan sa amin, apostolic tradition. No? Ano pa? Second Thessalonians chapter 2 verse 15, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Ano ba yung tradisyon? Ano yung tradisyon sa Tagalog? Eto na nga. At panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo. Yung palang tradisyon, yung pagpapasa. Kaya nga meron kami oral tradition, written tradition. Yung written tradition namin, yun ang Biblia. Yung oral tradition, yun yung mga turo ng mga sinaunang Kristiyano. Gaya ni Bishop Ignatius, one of the church father. Gaya ni Tertullian. Gaya ni Timoteo, gaya ng ibang mga naunang mga Kristiyano, may mga sulat sila, nasa amin, wala sa inyo. Yon. Tradition of the Catholic Church kasi apostolic tradition. Tututulan mo ba yan? Nasa Biblia yan. Ako nga nawala. Okay, so continue tayo. Continue tayo, bro. Sige sir, bigyan niyo po ako please ng Bible support dito po sa sinasabi ng Wikipedia po, nasabi dito, the tradition of the Catholic Church. Mayroon po ba kayong Bible support na sabi dito na kayo ay nag-start mula kay Jesus Christ? Yes. Na mayroon pong, saan po? Okay. Ito, unang-una, babasa tayo, Matthew chapter 16 verse 18. Doon natin mababasa si Kristo yung nagtayo ng iglesia. At wala namang Bible scholar na tumututol na ang iglesyang tinayo ni Kristo doon sa Jerusalem. Wala namang tumututol doon. Wala rin tumututol ng iglesyang tinayo ni Kristo ay nagsimula 1st century. Wala rin tumututol doon. Wala rin tumututol na ang iglesyang tayo ni Kristo nakarating sa Antioquia. Wala rin tumututol doon. Wala rin tumututol na meron silang obispo kung saan sila mapunta. Walang tumututol din doon. At dahil walang tumututol doon, tingnan naman natin dahil wala na sa Biblia ang list of bishops. Yan nga Bible alone, basura yung aral na yan. Bakit? Kung hanggang saan lang, yun lang, wala nang karugtong na information. Nang nakapunta ang iglesia doon sa Antioquia, may obispo sila doon. Sino kaya ang kanilang unang obispo sa Antioquia? Basahin po. Okay, babasahin natin kung sino ang unang obispo sa Antioquia based sa history. Yan ang gusto ko. Yung talagang nagbabasa talaga tayo. Okay. So, silipin natin kung sino ba ang pinakaunang obispo doon sa Antioquia. Okay, silipin natin ang sinasabi sa history. Ganito ang ating mababasa. Dito sa Rise and Victory of Christianity, chapter 4, verse 34. Sino ang unang obispo sa Antioquia? 50 days after the resurrection of Jesus Christ from the dead, the Holy Ghost descended upon the apostles, and Saint Peter preached the first missionary sermon to a vast crowd of Jews. 3,000 souls entered the newborn church that day. The apostles at first confined their efforts to Jerusalem and the Holy Land, where numerous communities of fervent Christians soon grew up. But the persecution scattered the flourishing congregation of Jerusalem far beyond the boundaries of Palestine. This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Yan. So, ang pinakaunang bishop of Antioch, According to sa history nga. Sir? Ano ba? Sa history. May reklamo ka sa history? Bigyan mo po ako ng biblical proof dyan, sir. Biblical support po. Saan po? Yun na nga. Sinabi ko na kanina. Gawa 11:26, nakarating sila sa Antioquia. Gawa 20:28, mayroon sila mga obispo. Silipin din sino yung unang obispo sa Antioquia.
Oh. Yun na, silipin Meron po natin. bang binasa ninyo? Huwag mong kalimutan, kapatid. Ito nga sinasabi ko eh. Ano ang pinagkaiba ng Bible alone sa amin na hindi Bible alone? Kasi Bible alone kayo, kaya pagdating sa 1176 ng gawa, tigil ng information nyo. Bakit? Dahil wala yan sa Bible nakasulat. Kaya nga sabi ni Soriano ng dating daan, hindi puro lahat ng katotohanan letra por letra ang mababasa mo. Ang kasaysayan ng Antioquia, hindi yan mababago kung kahit hindi mo mabasa sa Bible. Ang nangyari ay nangyari na. Wala ka na magagawa doon. Nakarating sila sa Antioquia. Ngayon, tutol ka sa binasa ko? Tutol ka sa binasa ko? Tutol ka? Basahin niyo po sa Bible, sir. Hindi, tutol ka ba sa binasa ko? Na si San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. Saan nga po? Tutol ka ba? Sabihin mo lang, tutol ka ba o hindi? Yes po. Tutol ka. Dahil tutol ka, using the Bible alone. Kasi ito, pagkumparahin natin ang Bible alone sa hindi Bible alone. Using the Bible alone, sino ang unang bishop of Antioch? Wala pong na-record dyan, sir. So, hindi mo alam. Wala pong bishop na nakalagay po doon. Tanggap mo bang may bishop ang church? Kung po, sir, ang nagtatanong sa inyo po. Tanggap mo ba? Kinukros kita. Tanggap mo bang may obispo? Wala. Po, sir. Kaya nga po, sir, humihingi po ako sa inyo ng... Hindi, tanggap mo ba? Hindi nga po, sir. Babasa ako talata ng Biblia, ha? Babasa ako talata ng Biblia, Gawa 20:28. Babasa ako talata ng Biblia. Gawa 20:28. Yan. Yes. Sabi sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tanggap mo yan. Ano? Tanggap mo? Po. Tanggap mo? Hello? Tanggap mo ba? Hindi ka marinig. Tanggap mo ba? Hello po. Oh, sige, go ahead. Hello? Oh. Ano, sir? Ano po yun? Tanggap mo ba yung binasa ko sa Gawa 20:28? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Tanggap mo yan? Sir. Tanggap mo ba? Dito po sa... Sir, tatanggapin ko po ito ayon sa nakasulat sa Biblia, pero hindi ko po tanggap ayon sa paliwanag ninyo. Hindi, tanggap mo ba to? Obispo. May obispo, tanggap mo. Po ang sabi ng Acts 2:28. Pero hindi po sagutin mo muna. Wag kang lumiko, wag kang umiwas. Sagutin mo, tanggap mo ba? Yes po, sir. Ito po ang sagot ko. Tanggap ko po, pero ayon sa nakasulat sa Biblia. Okay. Hindi po ayon sa inyong pagkaunawa. Oh, bahala ka. Pero i-cross kita para makita ng karamihan anong pinagkaiba ng Bible alone sa amin. Kaya ayaw namin ng Bible alone eh. Pag-cross kita, tingnan yung mga kapunto sa madi-dead end siya dito ngayon. Madi-dead end siya dito. Sabi dito, ang magpapakain sa iglesia ng Panginoon, mga obispo, tanggap mo hindi? Tanggap ko nga po na nandun sa Acts 20:28 pero hindi ko po tanggap ayon sa... Tanong, sino ang nagpapakain sa iglesia nang ito'y makarating sa Antioquia? Sir, ang gusto ko pong linawin kasi sagutin mo. Sir, hello po. Sagutin mo bro. Sino ang nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon sa Antioquia? Sino? Ayon po dito sa talata po. Sino? Okay, sagot. Sino ang nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon sa Antioquia? Sino? Hello? Putol-putol man. Hello? Putol-putol. Putol-putol daw ako sa pandinig. Hello, sir. Oh, hello. Oh, putol-putol pa rin ba ako? Putol-putol ba ako dyan sa live? Hello? Putol-putol ba ako?
Putol-putol ako dyan sa live. Ano po yung tanong, sir? Ang tanong ko sa iyo, ayon sa Gawa 20:28 na sinang-ayunan mo, obispo ang nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon. Nang ito'y makarating sa Antioquia, sinong obispong nagpapakanin doon? Hindi po yan ang aking pinatutunayan, sir. Hindi, sagutin mo. Kasi sinusubukan ko yung Bible alone mo sa akin kasi pag nagbasa ako ng history kasi. Ito po, sir, Sir Jando, ha. Oh. Ang topic po natin ay Sabat. Oh, ngayon, babalik ka na ngayon. Ikaw yung unang lumiko sa Catholic. Ngayon, sunundan kita. Babalik ka sa Sabat. Nagtanong ka kasi. Nagtanong ka kasi, paano yung patutunayan na kami yung tunay? Nagtanong ka kasi. Nadala tuloy ako sa tanong mo. Ayan, pati ako tuloy naliko. Sige, balikan natin sa Sabat. Sabat tayo, Sabat. Balik tayo sa Sabat. Then, naliko tayo sa iglesia. Ikaw kasi yun ang unang lumiko sa iglesia eh. Okay, so doon tayo sa sa Sabat tayo. Balikan natin yung Sabat. Hello? Hello, narinig mo na? Narinig ako, hindi? Mahina po yung signal, sir, dyan sa inyo po. Mahina. Okay, tingnan natin kung mahina ba signal ko. Lakas naman, bro. 940? Sir, na po parang putol-putol po. Nung nag-explain po kayo kanina, sir, nung parang tumawa po kayo, parang hindi ko po maintindihan kung ano pong sinasabi ninyo po. Okay. So, ayan, putol-putol pa rin ba? Bigla akong nagputol-putol. Yes po. Okay, dahil putol-putol pala tayo. Okay try. po. Putol-putol. Putol-putol ba yung ko dyan sa live? Loud and clear ka, bro, Jando. Sabi ni Chris Arninio Ronday. Hindi putol-putol ang pagsasalita. Yung kausap mo, kunwari putol-putol kunuhay. Sabi ni Marlin Dajumtanhon Kagalawan. Sabi naman ni Verifel Habasa ka rin, hindi ka choppy, bro. Sabi ni Elizar Bulala, okay man imong audio, bro, Jando. Hindi raw sabi ni Carillo Emil John Palyado na baratas kunwari putol-putol. Hindi naman ako putol-putol daw, bro, sa live, bro. Bro, hindi ako putol-putol. Yes, hindi raw ako putol-putol sa live. Paano naging putol-putol ako diyan sa iyo? Kasi, sir, pag sabihin nyo po, kanyari kanina po, nung nagtanong po ako at nagtanong din po kayo, hindi ko po masyadong maintindihan po kasi po, parang naghang po yung boses nyo po dito sa Zoom po, dito sa akin na laptop po at iPad po. Ay, sa signal mo siguro, bro, kasi sa akin dito, okay naman daw eh. Sige, sir. Sige, sige, ako naman ang papaliwanag. Ikaw naman ang magtanong. Okay sa'yo? Sige po, sir. Sige, sir. Okay, ako naman papaliwanag. At ikaw naman yung magtanong. Okay. Eto unang-una, si Kristo, ang binigyan ng authority ni Kristo para mamahala, hindi ang Biblia. Kaya yung Bible alone, hanggang ngayon, theory pa rin yun. Bible alone theory ang tawag dyan. Kung sinabing Bible alone theory, it needs to be proven. Dahil hindi napapatunayan. Actually, ikaw na dead end ka nga eh. Basta Bible alone, laging dead end. Kaya kapag Bible alone ka, basa ka ng talata, kahit out of context, basa ng basa. Sabi ni Rayan Fuentes ng Baptist, if you don't know how to use the Bible, you can prove anything. Yun ang sinabi ni Rayan Fuentes. Kaya nga, at isa yan sa mga observations ko sa mga SDA, napakahilig nilang gumamit ng mga talatang out of context. Ngayon, ito tayo ngayon. Ginamit niya yung Stephen Keenan. Actually, yung Stephen Keenan, bro, wala kang kopya niya sa original. Wala pang SDA nakapagpalabas ng original na kopya ng Stephen Keenan. Wala pa. Bakit?
Kaduda-duda kasi yung mga referensya na ginagawa ng mga SDA eh. Kaduda-duda, alam mo kung bakit? Tingnan mo. Magbigay ako ng example kung ano yung mga pinagagawa ng SDA sa mga mga referensya natin. No? May mga pinagbabago sila. Halimbawa, ito. Ito ba 'yon? Oh. Ito ngayon oh. Ayan oh. Isa ito sa mga referensyang ginagamit ng mga SDA pagliligaw. Ayan. Catholic Record, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. ... The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ang sabi dito, Sunday is our mark of authority. ... Bakit naging ... Bakit naging ... Kasi gawa-gawa. Ayan o. Ito yung yung sinearch ni Kaburnok ng Factbusters PH kung saan nakapwesto itong Catholic Record September 1, 1923. Ayan, nakuha oh. Yan, nakuha. September 1, 1923. Ano yung kinaresulta? Yan, sinearch yung term na Sunday is our mark of authority. Ang sumabas, 0. Ngayon, ito naman yung karugtong. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ayun, nababasa sa baba nga. Pero, yung Sunday is our mark of authority, wala naman eh. Wala naman eh. Yan ang problema sa basa ng quotation. Hindi naman dino-double check up. Natural, lulukuhin kayo ng mga authors nyo, ng mga aklat ninyo, kasi ang intention niya, para yung magbasa na Katoliko, maloko. Nasa aklat pala namin to. Pero kapag nasili pala ang original, wala naman pala. Ayan o, Catholic Record, September 1, 1923. May nakalagay daw, Sunday is our mark of authority. Tapos ang karugtong, the church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Nang silipin ng original na Catholic Record, September 1, 1923, wala pala yung Sunday is our mark of authority. O anong tawag nyo dyan? Di ba sinungaling? Yan ang problema. Basa ng quotation without double checking. Nung nasa SDA pa ako, kinakalaban ko si Wendell Talibong, hinahanap ko yung nasa quotation ng lagda, sa likod ng lagda, yung quotations doon, ng Catholic, para isampal ko sana sa mukha ni Brother Wendell. Meron ako rito. Alam nyo, nung naobserbahan ko, ni isang, walang kuha. Akala nyo, isa sa mga reference na ginamit, quotation na ginamit doon sa likod ng lagda, yung Americana Encyclopedia Artikulo Sabado. Kung saan daw, kay Constantino daw nagsimula, ano ba yun? Yung ba yung nakasulat doon? Americana Encyclopedia Artikulo Sabado. Maghanap ka sa American Encyclopedia, Article Sabbath or Article Saturday, hindi mo mababasa yung nakalagay sa lagda. Hindi mo mabasa yun. Pag may kinuha man, pinutol-putol. Ang daming lang putol-putol na pinagagawa eh. Hanapin pa isa para yung ebidensya rito na na pinuputol-putol nila. Halimbawa, yung sinasabi niyang Catholic Mirror, September 23, 1893. Yan. No? Eto. May ginamit dito yung isang Seventh-day Adventist na host. Sabi niya, ito yung binasa niya, The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher, who can find no warrant in its pages for the change of the day from the 7th to the 1st. Hence, their appellation, Seventh-day Adventist. Yan yung nakasulat sa kanilang binasa nila sa kanilang live program.
Ngayon, nung hanapin ni Kaburnok, yung nakasulat doon, tingnan nyo. Bakit iba ang karugtong? Eto Basahin ko yung nasa baba, ito, yung sa baba. Ito yung binasa. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Adventists are the only body of Christians, blah, blah, blah. Ito yung original. Ito yung original. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. We say by virtue of her divine mission because he has so called himself the Lord of the Sabbath, and whom all Christians pretend to believe, commanded all, without exception, to hear his church. Asan yung karugtong to the Adventists are the only body of Christians? Nasaan yung karugtong? Iniba. So, yung mga nakalagay sa mga quotation nyo, kasinungalingan lahat ng yan. Ito naman. Ito ay nasa sa page 3 naman. The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher who can find no warrant in its pages for the change of day from 7th day to the 1st. Ito ay nasa September 2. Hindi September 23. Nasa September 2. Bakit iniba? Bakit pinagdugtong? yung magkaibang version, bakit pinagdugtong nyo? Ito ebidensya. Ayan Iba yan Actual reference. Yung isa nasa September 23, 1893. Yung isa naman nasa September 2, 1893. Bakit pinagdugtong ang magkaibang edisyon tapos pinalitaw ng isang libro? Di ba panluloko yan? Yan yung mga quotations nyo. Double check nyo yan. Yung Stephen Keenan, ay naku, wala yung Stephen Keenan. Hinahanap ko yan dati, walang naibigay na record. Pinag-iiba-iba, pinagbabago-bago ang mga reference. Tapos yung mga SDA, nandun na nakatutok sa quotation. Kaya si Jimmy Ranisis, nung debate ng dalawa ni Padre, napahiya. Asan ang ebidensya mo? Si Padre, dala-dala, libro talaga. Ang dala ni Jimmy Ranisis, bond paper na pinrint yung mga quotation, tapos pinalaminate. Yun yung binitbit niya, yung laminated na pinagtawanan. Alam mo bakit? Kasi pag putol-putol, ay nako, para lang yung matod nila ako diliangay. Mahilig sa putol-putol, pinag-iiba yung mga sabi nila, no scriptural authority. Anong no scriptural authority? Sabi ni Kristo sa Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa. Basahin natin yun Matthew 18:18. Sabi ni Kristo ganito, tandaan ninyo, anuman ang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Anuman. Pag sinabi ng Iglesia Katolika, bawal lang same-sex marriage, bawal talaga yon. Pag sinabi ng Iglesia Katolika, bawal ang divorce, bawal talaga yon. Pag sinabi ng Iglesia Katolika na bawal ang abortion, bawal talaga yon. Ganyan. Anuman. Kahit di mo mabasa sa Biblia yung abortion, hindi mo mabasa sa Biblia yung same-sex marriage, hindi mo mabasa sa Biblia yung divorce, kahit di mo siya mabasa yung mga words na yan, as long as ipinagbawal yan ng Iglesia. Halimbawa, occultismo. Hindi mo mabasa sa Biblia, bawal ang spirit of the glass, bawal ang shabu, bawal ang ang drugs, bawal ang yung human trafficking. Kahit na hindi yan basa sa Biblia letra por letra, as long as ipinagbabawal yan ng Iglesia, bawal yan sa langit. Yan ang authority na ibinigay sa Iglesia. Kaya ang Biblia, hindi yan ang haligit-saligan ng katotohanan. Ang haligit-saligan ng katotohanan, ang Iglesia. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa, gaya ng ang aming ngayong pangingili ng Lord's Day Sunday, ay ipahihintulot sa langit. So, sino bang SDA tututol dito? Ngayon,
Authority ba yan? Authority yan. Kung basahin natin yan sa Amplified Bible, sa Matthew 16:19, the same yan sa binigay kay San Pedro, eto, I will give you the keys, authority. O, ano yung isusing binigay kay San Pedro? Authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. O, ano ba sa Tagalog yan? Yung authority na yan sa binigay kay San Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Yung authority na pagpapahintulot, pagbabawal, binigay yun sa iglesia. Kaya, yung sinabi, no scriptural authority, choose nyo. Choose nyo scriptural authority. Binigyan na nga ng authority. Kung sa legal aspect pa yon, binigyan ng power of attorney. Bakit? Alam ni Kristo, pag akit niya sa langit, may mga mangyayaring development, dadami yung iglesia, dadami yung problema, kaya dadami yung mga doktrina. At dahil dadami yung doktrina, paano mag-a-aproba ng doktrina ang iglesia kung Bible alone naman pala? Walang approval of doctrine kasi Bible alone. Kaya nga merong authority. May authority. Sila ang mag-a-approve. Ngayon, ano yung sinasabing change from Saturday to Sunday? Ano ibig sabihin nun? Hindi pinapakialaman ng Katoliko yung Sabat ng Israel. Actually, hanggang ngayon, ang Sabat ng Israel, Sabado pa rin. Babasa ako ng isang encyclopedia para to prove na hindi ako dumadaldal ng walang ebidensya. Si kapatid kanina, ang dami niyang daldal walang ebidensya. Wala rin siyang Bible scholar to prove his allegation. Pero ako, meron ako mga ebidensya dito. Ayan. Sabi dito sa The World Book Encyclopedia, Volume 11, page 95, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Kung pinakialaman ng Katoliko ang 7th day Sabbath, bakit hanggang ngayon Saturday pa rin ng Jewish? Ha? Ba't hanggang ngayon Saturday pa rin ng Jewish? Walang Christian na inutusang mangili ng Sabbath. Wala. Wala. Kaya noong taong 110 AD, 110 AD, itong the third bishop of Antioch, nakapunta sila sa Antioch, ang first bishop, St. Peter. Nang pumalit siya, wala nang alam ang Bible alone, sino ang humalili sa kanya. Wala nang alam. Tingnan nyo yung mga, hindi naman, imposible naman walang kakalili. Nung namatay si Felix Manalo, may humalili si Eranio Manalo. Nung namatay si Eranio, may humalili si Eduardo Manalo. Nung namatay si Eli Soriano, may humalili si Daniel Rason. Nung namatay si Nicolas Perez, may humalili si Levita Kugulan. Mayroong pagkahaliling mangyayari. Hindi posibleng walang pagkahalili. Si Kristo nga, nung umakyat siya sa langit, sabi niya kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. 3 beses sinabi sa kanya. Kalain mo, sino ang direct successor ni Kristo? San Pedro. Simon, iniibig mo baga ako? Opo, Panginoon. Pakanin mo ang aking mga tupa. Tapos, pangalawa, inulit na naman, iniibig mo baga ako? Opo, Panginoon. Pakanin mo ang aking mga tupa. 3 beses sinabi sa kanya. 3 beses. Nung si Kristo umakyat na sa langit, ang kanyang kahalili si San Pedro na. Kaya posibleng hindi San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. Ano ba naman to? Yan ang pinagkaiba ng Bible alone, limited. Kung ano pa, limited edition. Limited. Nasa dead end na sila, tayo tuloy ang ating kaalaman. Sila dead end na, hanggang dyan na lang kayo. Grade 6 lang kayo. Tuloy kami sa college, sa high school. Kayo hanggang grade 6 lang kayo. Bakit? Hanggang dyan lang sinulat ang Bible Hanggang dyan lang sinulat ang Bible. Year 100. Maximum of AD 100. Dyan sinulat ang Bible. After nyan, wala na nagsulat. Tingnan nyo yung sulat ni Bishop Ignatius of Antioch doon sa Christianos sa Smyrna. Sa Biblia may Christian of Smyrna. Ang nagsulat si Bishop Ignatius doon. Ano ba ang sulat ni Bishop Ignatius? Eto, ang kanyang sulat sa
sa Magnesian. Sabi niya, if therefore those who brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. So dito pala, ang mga unang Kristiyano pala, doon pala sa first century, no longer observing the Sabbath. Pero ano yung pinalilitaw ng mga SDA? Mga Sabbath keeper daw ang mga Kristiyano bago dumating si Emperador Constantino. Kasinungalingan yun. Napakalaking kasinungalingan nun. Na nagsimula lang ang Sunday doon panahon ni Constantino, kasinungalingan yun. Dahil noong 110 AD pa lang, Christians have no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day. Oh, tututol ka, magbigay ka ng pantapat mo. Tapatan mo yan. Hindi yung tutol ka pero wala ka namang pantapat. Oh, sige. Kung tutol ka ba dyan? Tutol ako. Sinong unang obispo sa Roma? Hindi ko alam. Abay, di pwede yun. Ano ba? Sasabihin ko sa iyo, ito external ko ay color black. Sasabihin mo, hindi yan black. Anong color ito? Alam nga, sabihin mo sa akin, ewan ko sa iyo. Bamalay ko. Hindi pwede yun. Magbigay ka ng sagot. Oh. Kung sinabi mo itong black, tututol ka, bigyan mo ako ng tama. So, wag mo sabihin, ewan ko. Wala akong alam kung anong kulay yan. Hindi pwede yun. Kaya yung isang joke, nagtanungan yung dalawang baliw. Sabi nung isa, 5 plus 7. Sumagot yung isa, 10. Ha 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 ha. Sabi niya, ba't ka tumatawa? Akala ko hindi mo alam. O paano tututulan? Hindi niya alam ang sagot. O say, kapag ganina na ang hilito, tinutulan ba naman yung first bishop of Antioch, si San Pedro? Tinanong ko siya kung hindi si San Pedro, sino? Wala may bigay na sagot. Sabi niya, hindi ko alam, wala sa Bible. O, yan ang pinagkaiba ng Bible alone, dead end. Dead end. O, ano pa sinabi niya kanina? Sabi niya, Sabbath, 7th day. Hindi mo ba alam na ang Sabbath sa Greek ay Sabaton at sa Biblia, dalawa ang Sabaton? Doon sa, Doon sa Matthew chapter 28 verse 1. Ayan. Ang sabi dyan, opse de sabaton, te pepos kausi, yesmian sabaton. Parehong sabaton yan. Eh, anong araw ba sinasabi sa 28 verse 1? Hindi ba Saturday at Sunday? Isang sabaton na lumipas na at isang sabaton na nabubukang liwayway pa. O, ano ngayon yan? Nung kinausap ko yung isang SDA, 2 Sabado daw yan. O, sige. Dito tayo sa Lucas 24:1. Kahit basahin nyo yung Lucas nyo, Sunday yan. Natin sa Lucas 24:1. Ano ba yan sa Greek? Yan natin ha. Lucas 24:1 kung ano ba yan sa Greek. Kasi sa Bisaya, sa English, Sunday yan eh. Ano kaya sa Greek yung Lucas 24:1? Ayun. Tedemiaton sabaton. Sabat. Tinan mo tong sabaton. Oh, sabaton, the Sabbath. Oh. Lucas 24:1, sabaton yan. Alam mo ba yon? Tiyak, hindi mo alam. Baka, kung alam mo ayaw mo lang tanggapin. Oh. Kahit saang version mo tingnan, Sunday yan, or first day of the week. Pero sa Greek, sabaton. First day of the Sabbaths. First day, niyan. First day, Sabbaths, sabaton. First day of the Sabbaths. So, hindi lang pala isa ang Sabbath. Kasi, first day of the Sabbaths, yun ang meaning ng first day of the Sabbaths is miyan sabaton. Miyaton sabaton, miyan sabaton. First day of the Sabbaths yan. Ngayon, ano pa yung sinabi niya kanina? Libat ko yun. Marcos 2:27, not man for the Sabbath. Pero ano ibig sabihin yan? Ayon sa Bible scholar, people were not made to be ruled by the Sabbath. Ayun. Yung anthropos, lexicon, mankind, mahinang argumento yun. Mahinang argumento. Kalain mo, nabasa mo, sinapian ng demonyo ang tao. Ang tao doon, anthropos nyo, anthropos. Ano yung anthropon, atropos? Ano yung sinapian ng demonyo na anthropos o anthropon? Using the lexicon na ginagamit niya. Hindi ba mankind yon?
Ibig sabihin ba, dahil sinapian niyang anthropos na yan, lahat tayo may sapi na, ay mali yun. Tama, yung nag-comment kanina. Fallacy ang tawag doon. Hindi po nakabasa ka na ang Sabat binigay sa tao, deduct ka na kaagad, declare ka na kaagad, na yan ay mankind. Kung ganyan ka mag-declare, declare mo na rin. Nang inutos ng Diyos sa tao na gumawa ng rebulto, di lahat tayo gumawa ng rebulto, ba't hindi kayo gumawa ng rebulto? Ngayon, sabi niya, wala siyang nabasa na para lang sa Israelita. Tinanong ko siya kanina, sino ba inutusan nun? Sinabi niya, Israelita. May Pinoy ba doon? Wala. Wala naman pala eh. Ba't ka tutol ng tutol? Hindi ko nabasa. Akala ko ba nag-aaral ka ng Bible context? Letra por letra ka naman pala. Tawe, Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11, di niya binasa ang 2. Iwas siya ng iwas. Sinabi na nga sa 2, nang inutusan yung inilabas sa Ehipto, sabi niya, wala naman nakalagay na Sabat sa verse 2. Ano ba naman klaseng kapilosopuhan yung ginagawa mo? Sabihin mo na walang Sabat sa verse 2. And doon na sa verse 2, ang kausap nandun, i-contextualize mo. Kaya kung nga pag binasa yan, Exodo chapter 20 verse 2, then 8. Tandaan mo, ako ang Panginoon, naglabas sa inyo sa Ehipto, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yun nga, ang kausap doon, yung nilabas sa Ehipto. Ba't madadama yung hindi kasama? Cardinal Gibbons, ginayon niya sa Cardinal Gibbons na may mga natuklasan si Kaburnok tungkol sa mga pinagagawa ng mga SDA. Kasi mayroong babasahin na si Cardinal Gibbons ang nilagay ng SDA sa kanilang babasahin is the Seventh-day Adventist is correct. Pero hindi pala yun ang sabihin ni Cardinal Gibbons. Ang sabi ng Cardinal Gibbons, ang Seventh-day Adventist at ang mga Israelites be correct. Ano ibig sabihin nun? Kung ang tao, lahat ng tao ay Bible alone, malamang tama sila. Pero hindi nga tama yung Bible alone kahit sa among anggulo tingnan. Pag tinanong ko to ng Bible contradictions, hindi to makasagot. Bakit sa Mateo 1:16 si Jacob ang tatay ni Jose, pero sa Lucas 3 si Eli ang tatay ni Jose? Answering using the Bible alone, hindi mo niya kayang paliwanag. Bakit? Kasi yung Bible alone, wala yun, basura yung aral na yan. Tingnan mo, pag tinanong kita, hindi ka na makasagot. Tama, tinatanggap mo. Obispo, nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon. Yes, tanggap ko yan. Nasa talata. Tanggap mo ba? Nakarating sila sa Antioquia. Yes, tanggap ko yan. Nasa talata. Kung ganon, sino ang obispong nagpapakanin sa iglesia doon sa Antioquia? Hindi na makasagot. Dead end. Bakit dead end? Bible alone. Yun ang pinagkaiba. Kaya mga nanonood kayo ngayon, pag nag-Bible alone kayo, ganito lang yung malalaman nyo. Ganyan lang. Bible alone kayo, ganyan lang kayo. Gayon nung isa. Yung dating daan na nakatalakayan ko, dati. Tanggap mo ba ng iglesia noon? Nagpatuloy yan hanggang ngayon? Oo. Tanggap mo ba nakarating sila sa Antioquia? Oo. Sino yung obispo nila doon? Kasi may obispo ang iglesia. Hindi na alam. Ngayon, tanggap mo ba nagpatuloy yon? Oo. Nasaan na yun ngayon? Hindi rin alam. Puro na lang, ewan ko. Bamalay ko sa'yo. Bakit? Bible alone. Dead end. Ganyan lang ang Bible alone. Hindi sila, kapatid, may tanong ka? Magtanong ka. Okay po. Hello po, sir. Hello. Sige. Ayon po sa binanggit ninyo pong mga references at mga talata po, ito po ang tanong ko. Kasi sinabi nyo po, ang Bible alone ay wala yun. Tama po ba? Yes, wala yun. Actually, hindi nga turo sa Biblia ang Bible alone So, alam po ba ninyo, sir, ang paniniwala ng Seventh-day Adventist tungkol po sa Bible and Bible alone? Yes, alam ko. Ano po, sir? Yung doktrina ay dapat galing lahat sa Biblia. Yun. Okay po. So, dahil galing sa Biblia, sir, meron po bang mali na ang mga tao na nag-aaral galing sa Biblia ay ibig sabihin mali na po? Ay hindi yan. Mali yung tanong na yan.
Ang itanong mo, tama ba na pag sinabing doktrina na wala sa Biblia, mali ba kaagad? Hindi. Hindi mali kahit ang doktrina mo. Tinan mo, ang SDA, naniniwalang SDA sa Trinity. Ha? Naniniwalang SDA sa Trinity. Bakit? Nabasa mo ba salitang Trinity sa Bible? Hamunin kita, isang talata, Trinity, basahin mo. Kung makabasa ka ba? Kung naniniwala kayo sa Trinity. Oh. Sir, Ganyan. ano po ang pagkakaiba sa Trinity ng Catholic Church at Trinity ng pinaniwalaan ng Seventh-day Adventist Church? Ang pinagkaiba ng Trinity sa Catholic Church at Trinity sa Seventh-day Adventist Church, ang Trinity nila, ang kanilang second divine person na si Jesus Christ ay anghel. Siya si Gabriel. Sa Catholic, hindi ganyan. Saan po mababasa, sir, sa libro ng Seventh-day Adventist Tanungin mo Church sa mga pastor mo, kasi hindi ko natandaan yung aklat na yun. Nabasa ko lang yun eh. Tanungin mo sa mga pastor mo, saan, ba't tayo naniniwalang mga Seventh-day Adventist na si Gabriel at si Kristo iisa lang? Tanungin mo yung pastor mo. Meron po ba kayo, sir, na nabasa sa amin doctrine sa Seventh-day Adventist, number 2, which is the Godhead, na sinasabi dyan na ang si Gabriel ay, ang sinasabi dyan sa Godhead na Trinity ay kasama po doon si Gabriel, sir? Ang doktrina ng SDA hindi lang nakabatay doon sa fundamental of 28 na ngayon. 28 fundamental belief of the Seventh-day Adventist. Dati 27 lang yan dati. Ngayon 28. Hindi lang nakabase doon. Tanungin mo nga yung pastor mo para sila mabigay ng sagot sa'yo. Ba't ang SDA naniniwala na ang si Jesus at saka si Angel Miguel, Saint Michael the Archangel at si Kristo ay iisa lang? Tanungin mo sila. Sila mabigay ng sagot sa iyo. Kasi po binanggit niyo po, sir, na binanggit ko kasi yun naman talaga ang turo sa inyo, pero di ko lang naalala kung saan aklat ko nabasa yon. Tanungin mo yung pastor mo, bakit ang SDA naniniwala na si Jesus at Saint Michael the Archangel ay iisa lang? Tanungin mo pastor mo dyan. Saan nga po, sir, sa aming libro o sa aming 28 fundamental beliefs, nasabi dyan sa number 2 beliefs na about sa Godhead? Saan po mababasa dyan? Sinabi ko na sa iyo kanina na hindi lang yung fundamental belief ang batayan ninyo. At sinabi ko rin kanina na hindi ko natandaan kung anong aklat yung binasa ko. Mas maganda, tanungin mo yung pastor mo para alam mo kung bakit ang SDA naniniwala na si Miguel the Archangel at si Jesus ay iisa lang. Yan, ang ngopya ng aral sa saksi ni Jehovah. Tanungin mo pastor mo, sila pasagutin mo, wag ako. Sige po, dahil sinasabi po na nangopya ng aral sa saksi ni Jehovah, saan po sa aming doktrina na kinopya namin ang aral namin sa saksi ni Jehovah po? Okay, dahil nauna ang saksi ni Jehovah magturo na si Jesus at si Michael ay iisa lang. Sa aming doktrina po, saan sa aming doktrina? Sinabi ko na sa iyo na hindi ko natandaan kung saang aklat yon. Mas maganda yung pastor mo ang tanungin mo, bakit naniniwala ang SDA na si Saint Michael the Archangel at si Jesus ay iisa? Kinopya sa saksi ni Jehovah. Bakit? Nauna pang saksi ni Jehovah sa turong yan. Kasi sabi niyo po kinopya sa saksi ni Jehovah. Sa aming libro, sa aming aklat, na kami po ay nangopya sa saksi ni Jehovah po. Sinagot ko na nga, nauna pa ang turo ng saksi ni Jehovah dyan sa inyo. Ang tanong ko po, saan? Saan sa libro? Sinagot na rin kita kanina, hindi ko matandaan kung saang aklat. Basta tanungin mo na lang yung pastor mo, bakit ang SDA naniniwala na si Jesus at si Michael the Archangel ay iisa lang? Tanungin mo sila. Sa makatuwid po ay gawa-gawa nyo lang po. Hindi ko gawa-gawa yan, maliban na lang. Hindi ko gawa-gawa yan, maliban na lang pag itinanggi ng pastor mo. Saan nga tanungin po mo yung pastor mo? Kasi kayo po ang nagbanggit. Sinagot na kita, hindi ko natandaan kung anong aklat yon. Tanungin mo yung pastor mo. Sir Jando, sinabi niyo po sa akin na nangopya kami. Yes, nangopya kayo. Nauna ang saksi ni Jehovah dyan. Sa aming libro na kinopya namin sa saksi ni Jehovah. Ay, bro. Saan nga po?
Yung paliwanag kong yun, pati ba naman yung babasahin mo yung paliwanag ko? Gaya na sinabi ko kanina, naunang nagturo ang saksi ni Jehovah dyan sa SDA na yan. Okay, so dahil yan po ang paliwanag ninyo, rirespetuhin po natin yan. Sunod ko pong tanong tungkol po sa sinasabi niyo na ang Sunday ay, sabi dito sa Luke 24:1, na sabi dito, Tede mia ton sabaton, antro bateos epetu, mena elson perose hetoy mesan aromata. So sabi po dito sa Greek, sa first line niya, sa Mark 24:1 na Tede mea ton sabaton. So ang meaning po ng Mia is first day of the week. So sabi po dito, however, the first day of the week. So ang tanong ko po dito, nakalagay po ba dito, sir, na ito po ay 7th day of the week? Ay, wala ko sinabi 7th day of the week. Yan ang problema sa SDA. Makabasa lang ng Sabato, nang nasa isip ka agad automatic 7th day of the week. Wala akong sinabi kayo ng 7th day of the week. Ang sinabi ko kanina, sa Lucas 24:1, nakalagay dyan, Sunday yan. Pero sa Greek niyan, Sabaton yan. Sabaton. Mayan Sabaton. First day of the Sabbath. Sinabi ko kanina, wala akong sinabi 7th day. Ayan ang problema sa SDA. Makabasa lang ng Sabat, o Sabaton, automatic ang nasa isip 7th day. Huwag kang mag-assume. Okay? Nagtanong lang po ako, sir. Oh, yung tanong mo mali. Yan. Wala akong sinabing ganyan kanina. Sige, sir. Next question, sir. So, dahil sabi mo dito ay ang Sabaton ay first day of the week. Sabi mo dito, first day of the week. Saan po ba kanina sa pinipresent ninyo na nagpapatunay na ang Sunday po ay pinakabanal ng Diyos? Yung yung pagbuhos niya doon sa Day of Pentecost ng Holy Spirit. Yun. Pinakabanal na yun. Talata, sir? Sa Acts chapter 2, binuhos niya yung Holy Spirit doon sa Day of Pentecost. Kaya nga yung mga apostol nagsalita ng iba't ibang wika dahil doon niya binuhos eh. Sunday yun, Pentecost Sunday yun, hindi yung Pentecost Saturday. Pentecost Sunday nang binuhos ng Diyos ang Holy Spirit. Ano ba tawag mo doon? Hindi ba blessing yun? Hindi ba pagbabasbas yun? Ewan ko na lang sa inyo. Hindi kita piti ko. Ayaw mo maniwala na pagbabasbas yun. Sa amin, pagbabasbas yun. Meron po ba kayong mababasa, sir, sa New Testament? Yun na nga, Acts chapter 2. Acts chapter 2. Pentecost nangyari yon. Pentecost. Search natin kung ano yung Pentecost. What day is the Pentecost? Search natin ha, para hindi ako magmukhang rito ha. Ayan. Ito, tinitin ko rito, Seventh-day Adventist Church Biblical Research Institute. Is Michael another name for Jesus? Basahin mo to para malaman mo na paniniwala talaga ng SDA, si Michael the Archangel, tsaka si Jesus ay iisa lang. Yan na, basahin mo ito ha. Is Michael another name for Jesus? Seventh-day Adventist Church yan. Sige. Bigyan lang kita ng idea. Iba pong topic na yan. Ito ngayon. Ito ngayon. Iba po ang Pentecost. Yan, sir. What day is Pentecost? Para malaman mo kung anong day yung Pentecost. Ayan What day is Pentecost? Sunday. Give me. Give me. Give. Yan. So, maliwanag dyan, pag sinearch mo yung Pentecost, ang lalabas talaga Sunday. Walang Pentecost Saturday. Ang Pentecost is Sunday. At yung pagbuhos ng Holy Spirit, contextualize kasi, ang pagkakalam kasi, ang kalaban ko ngayon, nag-aaral ng biblical context. Hindi ko akalain pag naipit, maglilipat sa letra por letra lahat. Pentecost nga binuhos yung Holy Spirit Sa Pentecost binuhos. Kayo lang po ang naglagay ng words doon na ako po ay mahusay ng sentido
biblical Kapatid, context. kahit na Hindi ko anong po sinabi sa palusot, inyo yun. kahit na anong palusot sabihin mo, sinabi mo sa ako kagabi, sumasok ako kagabi, bigla mong in-insert, nag-aaral ka ng biblical context. Kumbaga, yung sagot ko, hindi yata tugma doon sa unawa mo, kaya, mahusay pa sa akin to. Yan ang sinabi ko sa mga tao kagabi. Alam mo, nagustuhan ko yung bisita natin. Di ako, mas magaling sa akin yun. Umaandar yung gana ko pag yung katunggali ko, nararamdaman ko mas malaki ang nalalaman kasi sa akin. Umaandar yung gana ko. Dahil akala ko, biblical context ka, hindi ka maghanap letra por letra, pero ngayon, ipit ka na yata masyado, puro ka na letra por letra. At ulitin ko naman sa'yo, hindi mo ko mafu-force sa letra por letra, dahil unang-una, ang haligit-saligan ng katotohanan, iglesia, hindi Biblia. Pangalawa, hindi kami Bible alone. Huwag mo kaming itulad sa inyo na Bible alone. Yun. Hindi dapat tanong, may talata ba? Saan mabasa? Saan mabasa? May talata. Hindi kami Bible alone, kapatid. Huwag mong kalimutan yan. Pwede akong sumagot by reality. Kasi maraming ginawa ang Diyos sa history, wala sa Bible. Next. Okay, so thank you so much, sir. Ang akin naman pong sunod na tanong ay, kung si Kristo ay binago niya ang Sabat, ang ikapitong araw, papunta po sa unang araw ng Sanlinggo, ng isang linggo po. Ito po ang tanong ko po, sir. Meron po ba kayong support na talata na sabi ni Kristo na wala na po yung sinabi niya na 10 utos kasama ang Sabat po? Tignan mo, nagtanong ka sa akin na hindi ko sinabi kanina. Unang sinabi ko kanina, naglabas ako ng reference na the World Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslims, Saturday for Jewish, Sunday for Christians. Tapos tatanungin mo ako saan nababasa na tinigil na. Patuloy nga sa Israel eh. Kahit punta ka pa ng Israel ngayon eh. Sinabi ko na yan kanina. Iba naman ang tanong mo ngayon. Ano yung pangalawang tanong mo? Tatlo yung tanong mo kaya sa akin ngayon. Tatlo yun eh. Una, pangalawa, pangatlo. Ano yung tatlong tanong mo? Yung ikatlo? Ito po, sir. Kasi po, binanggit nyo po kanina na 3 ang Sabat. Sabi nyo po, 3 ang Sabat. Sa Jerusalem. Sabat ng mga Israelites, Sabat ng Muslims, at ito po ang tanong ko, sir. Ang Sabat ba na sinasabi ng ika-4 na commandment sa 10 commandments, sinabi ba doon ni Kristo na yung Sabat na yan ay hindi para sa lahat ng tao? Eto, yung Sabat na 4th commandment, hindi si Kristo ang nagsasalita doon. Ano ba to? Ba't mo tatanong sa akin, sinabi ba ni Kristo na yung Sabat na yon, babasahin ko ulit ang Deuteronomy chapter 5 verse 15. Tila yata naliligaw ka sa mga katanungan mo. Eto, Deuteronomy chapter 5 verse 15. Kanino ba inutos ang pangingili ng Sabat at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto? Ang kausap pala, yung naalipin sa lupain ng Ehipto, Israelita yon, hindi Pilipino. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo, hindi ninyong lahat ng mga tao. Ang sabi, ipangilin mo. Sinong mo? Yung inilabas sa Ehipto. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ba't mo idadama yung hindi kasali dyan? Kaya nga sabi ni Bishop Ignatius, ang Christians have no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day. Kasi, yung mga tanong mo, hindi yan sinabi ko kanina. Sige, ikutin nyo. Sige po. Kasi po, sabi nyo po kasi na ang mga Seventh-day Adventists po ay nagbabase lang po ng Bible and Bible alone. Kaya nga kanina po, ang una ko pong tanong sa inyo, sir, na kung
may mabasa ka na sa aming libro na kung saan sinasabi po ng libro namin na ang Bible and Bible alone po ay mali. Ngayon po, binasahan niyo po ako ng... Wala akong sinabi na sinasabi sa libro nyo na ang Bible alone ay mali. Ang sinabi ko kanina sa mga nanonood ngayon, obserbahan nyo ang pinagkaiba ng Bible alone at hindi. Yung bisita natin SDA, Bible alone siya, tingnan mo yung mga argumento niya, dead end. Tanggap niya, may obispo. Tanggap niya na nakapunta sa Antioquia. Tanungin ko siya ngayon, sino ang unang obispo sa Antioquia? Wala nang may sagot. Dead end. Yung sinabi ko kanina. Kaya pangit yung aral na Bible alone dahil dead end pag naipit na sa kasaysayan. Di na makasagot. Yung sinabi ko kanina. Wala akong sinabi na mababasa sa aklat nyo na pangit ang Bible alone. Wala akong sinabing ganun. No? Hindi ko talaga. Ayusin yung tanong mo. Sige, sir. So, thank you so much. Ito po. Meron po ba kayong mababasa, sir, sa New Testament? Sa New Testament po, na nawala na po yung utos ng Diyos doon sa mga Israelita at hindi na po applicable sa atin ngayon? Sinabi ko lang nga kanina hindi namin pinakialaman yung sabat ng mga Israelita. Actually, hanggang ngayon, sabi sa encyclopedia, Jerusalem is the city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish. Kung pinakialaman namin yon, sinasabi namin wala na yun ngayon, dapat sana hindi na nagsa-Saturday yung mga Israelite hanggang ngayon. Andyan yan, wala akong sinabing na tinigil, no. Wala akong tanda nila yan. Yan na kanilang walang never-ending covenant sa Panginoon niyang Sabat na yan. Ikaw talaga, iba yung sinabi ko, iba yung tanong mo. Ayusin mo yung tanong mo. Yes, sir, thank you. Alam ko po na sinasabi niyo po na ito pong Sabat ng Israel, ito pong Sabat ng Israel ngayon ay para lang sa kanila. Yes, kasi yun naman talaga. Kinonfirm mo yan kanina nang binasa natin ng Exodo 20, versikulo 2, Laktaw 8 hanggang 11, kinonfirm mo. Tapos, Malakias 4:4 kagabi, kinonfirm mo rin yon na yon ay para sa buong Israel. Buo, wag mong dagdagan. Kinonfirm mo rin yon. So, sa Deuteronomy 5:15, inutos sa kanila, inilabas sa Ehipto, kinonfirm mo rin ito. Tinanong kita kanina, pag sinabi ko ba na ang Sabat ay inutos sa mga Israelita, tama ba ako? Mali. Sabi mo, tama ako. Oh. Ayaw mo sabihin na, akin lang yun. Kinonfirm mo lahat yun. Pati Biblia nagko-confirm. Dahil sabi niyo po na sa Israel, kapag ba ang Israel lang sinasabihan po, ibig sabihin po sila lang yun talaga, para lang sa kanila po yun? Pag specific na sa kanila lang, Halimbawa, si Solomon, inutusan si Solomon na gumawa magpatayo ng templo. Sa kanya lang exclusive yon. Nung inutusan si Moises na gumawa ng ahas na tanso, exclusive sa kanya yon. Nang inutusan si Kristong magpakamatay, sa kanya lang exclusive yon. Kung anong utos sa kanila, exclusive sa kanila. Tingnan mo yun, ito, dagdagan natin ng isang talata. Dagdag ko ba? Isa lang talata to prove my proof. Colosas 2:16. Ito, basahin ko para may ebidensya talaga ako, no? Mga nanonood ngayon, sundan nyo ang basa ko, ha? Sundan nyo. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbats. Sa Tagalog, huwag nyo ngayaang i-criticize kayo kung ano man ang inyong kinakain. Bakit? Ang mga Hudiyo kasi pakialamero kung anong kinakain nyo.
Wag nyo hayang i-criticize kayo kung ano man ang inyong kainin o inumin, or for not celebrating o sa hindi ninyo pangingili ng mga Jewish holidays, ng kanilang piyesta, ng kanilang bagong buwan na seremonya, at ng Sabbats. Oh. Ilan po bang Sabat alam ninyo, sir, sa Biblia? Ha? Ilan po bang Sabbats ang alam ninyo sa Biblia? Ay, ang pagkakaturo sa akin, sa SDA pa ako, may 3. May weekly Sabbath, may monthly Sabbath, at may yearly Sabbath. So ano po bang ibig sabihin ng Sabbath na sinasabi po dyan sa binanggit niyong talata po? Sabbats, lahat. Plural nga eh. O, balikan natin ha. Oh. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating Jewish holidays, on feast or new moon ceremonies or Sabbats. Plurals. Plurals. Kasama po ba ang Sabbath sa ika-4 na utos, sa 10 utos dyan? Yes, kasi hindi naman under ang mga taga-Kolosa sa 7th-day Sabbath. Mga hintil to. Ang mga hintil, hindi under sa utos na pangingilin ng Sabat. Bakit po si Apostol Pablo ay nangingilin pa rin ng Sabat, sir? Wala. Nung si Kristo punta na sa langit. Ha? Si San Pablo nangingilin ng Sabat sa langit? Wala ko lang ganon. Kwento. Sir. Walang ganon. Excuse me po. Oh. Bakit po, ang tanong ko po hindi po ganyan, bakit po si Pablo ay nangangaral ng pumunta po siya sa Sabat, sa sinagoga, pumunta po siya ng sinagoga sa Sabat, at siya po ay nangingilin ng Sabat. Nung wala. Si Kristo ay... Wala. Kasinungalingan yan. Babasa ako talata to prove na kasinungalingan yung sinasabi mo. Sabi dito sa sa Acts chapter 20 verse 7, sabi ganito: We met on Sunday to worship. Kaya kasinungalingan 'yon. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Ano? Punta sa sinagoga. Ba't siya pupunta sa sinagoga? Tiwalag siya. 1:9:22. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag. Ano daw? Ititiwalag. Saan? Sa sinagoga. Kaya anong ginawa ni Apostol Pablo sa sinagoga? Ay, di magbasa tayo kung anong ginagawa ni Apostol Pablo sa sinagoga. Ba't siya nandoon? Acts chapter 18 verse 28, for with his strong arguments he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Ba't siya nandun? Nakikipagdebate siya. 18:4. Tuwing araw ng Sabat, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga. Okay. So, ano po ang ibig sabihin sa Acts 23:6 and 26:5, sir? Bread and brown things. Ha? What? I want bread and those brown things. Bread and those brown thing? Yeah. Wait lang. That brown look like a squash and bread. Oh, you try to ask Kuya ko. Oh. So, what? Do you have it in? Wait lang bro, break muna tayo. Wait lang. Balik ako. So, wait lang. Si Michael kasi si Michael. Wait lang ba? Mga nanonood diyan, konting break lang. Kuha kayo ng tubig doon. Kuha na kayo ng tubig doon. Kuha ko muna ng si Michael. May request kasi walang makagawa na iba. Pag hindi ko 'to pinagbigyan, hindi ako titigilan nito. Ayan. Look at my feet. Okay. So, tayo nyo ko, babalik ako. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Diyan lang kayo. Abangan nyo.
tuloy pa rin tayo hanggang alas 4:30 lang siguro. Sige.